umaga po sa ating lahat. So, kamusta po tayo? How's your heart, your faith, and how's your relationship with God? So, tayo po yung manalangin. So, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa iyo. Ako po ay iyong gabayan sa pagdarating ng iyong mensahe. Ikaw ang makita nila, hindi ako. Yung kabutihan mo, yung katapatan mo, at ang pagmamahal sa amin. Lord, let your Holy Spirit be with me. Open our hearts and our minds as we meditate your word. Bless us, O Lord. Amen. Yes. The growing kingdom worth everything. Yung kingdom o yung kaharian na binabanggit ko dito ay yung buhay o yung puso ng bawat isa sa atin. Hindi lang ang kaharian ng langit ang gusto niyang pamunuan, kundi po gusto rin yung pagharian at pamahalaan yung buhay ng mga taong handang kumilala at sumunod sa Kanya. May tatlong araw po itinuturo ang Lord sa Matthew 13:31, 33, 44 to 52. Next slide po. Una, small start, big impact. Pangalawa, influence from the inside. Pangatlo, all in because He is worth it. Sabi po sa verses 31 and 32, next slide po. Yan. Ang kaharian po ng langit ay katulad ng buto ng mustasa. Napakaliit lang po ng buto nito, pero pag lumabog po ito, ay nagiging puno na pwedeng pagbugada ng mga ibon o pwede nila itong tirahan. Next slide po. Yan. So, small start, big impact. The Lord is planting a seed inside of our hearts. Nagsisimula po ang ating pananampalataya sa mga maliliit lang, sa mga simpleng kaya po natin gawin. Simpleng panalangin, simpleng pagtulong sa kapwa, simpleng pag-i-encourage sa kapwa natin, at paggawa sa mga ministry. At yung pananampalataya na iniisip natin, or feeling natin na maliit lang, enough na pala yun para kayo. Enough na yung talent, yung ministry, at yung pag-attend natin ng mga gawain sa church, at yung mga pag-attend natin sa mga fellowship. Oo, maaari maliit ito for us. Pero for the Lord, mahalaga ito. At maaari niyang gamitin ito sa ating paglago at para mapagpala ang ibang tao. God made it grow. It takes a lot of time para lumago. Hindi lang kagaya yung maliit na seed na yon, hindi lang siya basta na nagbubunga. It will take time para mag-grow. So in every prayer po natin, in every devotion, in every challenges na kinakaharap natin, yung mga trials, yung difficulties sa buhay natin, hindi yun lahat madali. Pero part po ito ng pagpapalago sa atin ng Diyos. Lahat na ito ay ginagamit ng Lord for us to do. Ang paglago ay isang process. At ang prosesong ito ay hindi magiging madali. Maaaring madadaan tayo sa matinding pagsubok, pero isa lang po ang sigurado. As long as nagtitiwala at nananalig po tayo sa Diyos, ang pangako niya ay kasama natin siya sa paglago. Hindi niya tayo pababayaan. He will always be with us. It becomes a shelter. Sabi sa last verse, sa verse 33,
Dahil hindi mo alam, yung buhay mo, nakakala mo ay wala na, isa palang pagpapala at inspirasyon sa iba. So sabi po sa Matthew 13:33, so dito naman po ay tinutukoy niya yung pangpaalsa na hinahala sa harina. Hanggang sa ito ay umalsa. So ano po ba yung ibig sabihin nito? Di po ba pagka hinalo natin yung pampaalsa sa harina, di ba kung titignan nyo, parang po sa mga nagbili, halos parehas po sila ng kulay. Halos hindi nyo po makikita yung difference yan, masara na pagka hinalo na to. Di ba? Yun. Kapag hindi man kapansin-pansin, pero kahit na onti lang yung inilagay sa harina, at para nakatago yung pangpaalsa sa mga harina, lalo na pag minix ito, or hinalo, at time goes by, makikita natin yung unti-unti nitong pinapaalsa yung buong binasa, yung buong hinalo na mixture ng harina at yung pangpaalsa. So, ibig sabihin po, kapag hinayaan natin maghari ang Diyos sa ating puso, unti-unti niyang babaguhin. Take note po unti-unti. So, hindi po kinabukasan. Kapag natanggap natin sa Kanya, magbabago na po tayo. No? Hindi agaran, proseso po ito. Walang shortcut, pero unti-unti niyang binabago yung ating pag-iisip, pananalita, ugali at pamumuhay. Hindi po siya biglaan. Ito po ay tuloy-tuloy at totoo na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang tayo binabago ng Lord para sa ating sarili. Habang binabago tayo ng Diyos, nagiging impluwensya rin tayo sa ating pamilya, mga kaibigan, sa ating mga eskwelahan, sa ating trabaho, at sa mga ginagalawan nating community. Ang influensya na ibinibigay ng Diyos ay hindi nagsisimula sa panlabas na anyo. So, hindi po flow up to physically, kundi yung puso binago niya. Before nagbago ang ating kilos, binabago muna niya yung ating puso. Before niya mabago ang ating pananalita, binabago po niya muna ang ating pag-iisip. Before tayo maging pagpapala sa iba, ginagawa muna niya tayo bagong tao. We are called upang maging pampaalsa. Mga taong nagdadala ng kabutihan, pag-ibig, katotohanan, at pag-asa saan man tayo naroon. So be influential for the glory of God. Ang buhay natin ay dapat maging mabuting influensya sa iba upang makita nila ang kabutihan at ang pagmamahal ng Diyos to us. Lahat ng ating ginagawa ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Be a yeast that causes transformation. Causes transformation. Tulad ng pampaalsa na nagpapabago sa buong masa. Hayaan po natin gamitin tayo ng Lord upang magdala ng positibong pagbabago sa ating sarili at sa mga tao po na nakapaligid sa atin. So sana po yung buhay natin ay maging transformation din ng iba. Be a light of hope. Bilang nagasunod ni Kristo, tinatawag tayong maging ilaw ng pag-asa. Sa mundong puno ng takot at kawalan ng pag-asa, sa ating mga salita at gawa, ay pakita man natin ang pag-ibig at pag-asa nagmumula sa Diyos. So tayo po yung kakitaan ng pag-asa, kakitaan ng panibagong simula. And from the verses 44 to 52, tinitilan ko po ito ng all in because it is worth it. So yung una po doon na binasa natin, no? Treasure found it when all in. So may isang taong nakatagpo ng nakatagong kayamanan, no? Sa isang bukid. So nung nalaman niya to, ano po yung ginawa niya? Sa sobrang pagpapahalaga dito sa treasure na nakita niya. Di ba? Masaya niyang pinagbili lahat. Ibig sabihin, lahat
lahat-lahat ng meron siya, pinagbili niya yun. Kapalit, lahat ng ari-arian niya, kapalit lang na mabili ko yung bukid na yun para din sa treasure na yun. So sana ganun din tayo ka-eager na ibigay lahat ng meron tayo para sa Diyos. So kapag natagpuan po natin si Jesus, handa dapat tayo isuko ang lahat. Dahil alam natin, siya ang pinakamahalaga kayamanan na meron tayo dito sa mundo. Yung pangalawa is yung pearl. Search, found it, went all in. So meron din siyante na matagal nang may hinahanap na mahalagang pearls. No? At nung natagpuan niya yun, diba, ganoon din yung ginawa niya eh. Pinagbili niya lahat kung anong meron siya. Lahat, wala siyang tinira. Para lang mabili yung importanteng pearls na matagal niya na hinahanap. So meron na sa buhay natin, meron tayo ng matagal nang hinahanap pero hindi natin matagpuan. May mga tao matagal nang naghahanap ng tunay na kapayapaan sa puso. Yung purpose sa buhay, kasiyahan na matagal na natin hinahangal. Pero ang lahat ng ito ay matatagpuan lang natin sa presensya ng Diyos, kay Kristo. Ang tunay na hinahanap ng puso ng tao ay si Jesus. Kapag siya ang natagpuan natin, sulit ang all-in. Hindi ka magsisisi sa pagbibigay mo ng lahat sa Kanya. He will surely bless you. And last, time to choose. Ang tanong, will you go all in? Ang lambat ay nanghuhuli ng iba't ibang isda. Iba't ibang uri ng isda. Ngunit pagdating sa pangpang, di ba po pinag-iwalay nila yun? Hiniwalay nila yung maayos, yung mabubuti, at yung mga hindi na nila mapapakinabangan. So darating po yung araw ng pagbubuko. Hindi sapat yung pagiging malapit lang o pag-attend lang natin sa mga fellowship. Kailangan natin pumili na sumunod kay Kristo habang may pagkakataon pa. May panahon para magpasya. Ang tanong ay, handa ka bang ibigay buong buhay mo kay Kristo? Handa ka bang maging all-in sa Kanya? Pero ang tatlong challenge ang Lord for us. So ito na po yung pagwawakas ko ng ating message. Diba po, ang bilis lang. Kasi very smooth lang yung gusto mo natutunan ng Lord for us. So ito yung challenge niya throughout the message. Yung una po, surrender the small. Give God the master seat area of your life. So surrender natin yung isang area ng buhay natin na tinatago natin ay hindi tayo mag-grow. Yung attitude ba natin? Yung mga bad habits ba natin? O yung kahit na ano sa tingin natin na nagiging hadlang para sa paglago natin. Isuko natin sa Lord ito. At hayaan natin na tulungan niya tayo magbago. At lumago tayo sa presensya niya. Pangalawa, choose the best. Make Jesus your treasure, not just an option. Ito po kasi madalas nahihirapan tayo. Na laging option lang si Jesus. Option lang ang Diyos natin. Diba? So pinili natin si Jesus as our treasure. Diba? Kung paano pinahalagahan nung isang tao yung treasure niya, na binigay niya lahat sa kanya. At kung paano pinahalagahan nung isang negosyante yung perlas, at ipinagbili niya rin na lahat para po yung perlas na to. Sana ganoon din natin pahalagahan at piliin si Jesus. Diba? Hindi natin backup lang si Jesus, hindi natin siya option. Dapat ipakita natin sa kanya na siya yung number 1 natin. Last, live on purpose. Because the net is coming. And it matters how we live now. So darating po yung time na kailangan napipili, no? Na kailangan din natin pumili. Na tayo ba yung mabuti ng mga kasama ng Diyos? O isa tayo sa mga itatapon? Kasi walang makinama. So kung ano po, nagmamatter po ngayon is kung paano tayo mamumuhay. Isa ba tayo sa mga mabubuti o isa tayo sa mga patapon lang? No? So, mabuhay dapat tayo ng ito. Gumawa ng mga bagay na kalulugod
God be